Okay, so good day everyone and welcome again sa ating PE class. So originally dapat ay magkaroon tayo ng online class pero since ngayon lang po ka naman nabigyan ng signal para po makapag-conduct ng online class. Pero hindi na po siya possible since may mga teacher na rin po na una pong nakapag-schedule po sa inyo for online class. Kaya po video presentation na lang po yung gagawin po natin. Okay? Okay, again, welcome po sa ating PE class o sa ating dance class. Para po sa mga hindi ko po na-meet, again, welcome and good afternoon sa ating lahat. And my name is Gerald M. Cañete. You can call me Sir Jeff. And makikita niyo lamang po ako sa faculty ng Room 5, PE faculty ng, PE faculty. And sa Room 12 po, besides po ng ating guidance near po sa ating basketball court. So ito po yung mga some credentials, some sports na nilaro ni Sir during his bachelor, and some hobbies na ginagawa kapag weekend. Kaya po hindi po ako magre-respond sa inyo kapag may kailangan po kayo by weekends. And some credentials, licensed professional teacher, master of physical education, certified trainers methodology 1 holder, experiential supervisor of BSED, advisor and choreographer of RCDC o IC program head po ng BSED. And class policies, meron po tayong dalawa. First one is flexible. So that's why, di ba po, kaya po meron tayong ganito sa flexible learning. Pag meron po tayo online class. Yun nga lang po, meron po mga teacher po nakapag-scheduled na po sa inyo para po sa online class. Para po at least this, sa video recording po natin, nababalikan nyo pa rin po yung ating presentation. So, and face-to-face class, of course, nabanggit naman din po natin yan. And Best protocols, of course, individual scorecards and dance equipment. Binanggit na rin po natin yan. Dapat lagi po tayo naka-PE at art. And mga activities po natin, ito ay sa Patpit 1 and Patpit 2. Hindi po sa atin yan involved, okay? So, hindi ko lang po yan dinelete. Ang working student po, nabanggit na rin po natin kanina yan, dapat magpasign na po kayo para at least aware po yung inyong mga subject teacher. Kapag meron po tayong online na requirements na hindi po ipasa, so yan po yung format. And requirements po natin, 1/2 index card white and 2x2 format picture. Wala po kayong ibang gagawin po dyan, kundi dalhin lang. Pag naiba yung format natin, papaulit ko po yan sa inyo and magdala rin po kayo ng pandikit. Ito po yung ating grading system, updated grading system for minor subject, the midterm grade and final grade po natin, and the actual grade. So, ayun po yung mga equivalent. And that's it. Tapos na po yung ating introduction, some review lang and recall. So again, welcome po sa ating PATPIT 3. Ibig sabihin po again ng ating PATPIT, physical activities towards health and fitness. Ang ating subject code ay PATP3. Ang kanyang subject description ay rhythmic activities and menu of dances. So binanggit na po natin nung nakaraan, bakit nauuna yung rhythmics? Bakit merong rhythmic pa rin even though na ang nakalagay lang sa inyo ay menu of dances? Kasi nga po, yung rhythmic activities, meron po siyang content po na mga basic po na dapat po natin malaman bago po tayo mag-proceed sa ating menu of dances. Siyempre, pag tinuro ko po sa inyo yung mismong sayaw na or sa menu of dances, pag sinabi kong mag-create kayo ng 8 waltz with lateral, forward, backward, of course, hindi pa po ninyo yun malalaman. Pero by help po or by experience po or once na pasadahan po natin yung rhythmic activities kasi po, nandun po lahat ng content na yun para pagdating or nag-jump tayo sa menu of dances, hindi po tayo hirap. Okay, gets? Okay. Physical education, no, hindi naman po ito nawawala lagi pag mayroon pong introduction. Of course, objective ng physical education, ma-develop po yung ating physical. Yun po yung pinaka number 1. Yung body coordination po natin sa upper and lower extremities po natin. At the same time, ma-maintain or ma-open po tayo sa mga physical activities, healthy lifestyle, yung mga knowledge po natin, of course, sa attitude and sa mga skills po na dapat po natin matutunan, focuses po dito sa ating subject. Meron po tayong 5 na target po ng ating ng physical education, and this is holistic. The first one is physical development,
mental, emotional, social development, and the spiritual. So, dito po sa ating lima na to, of course, kapag meron tayong dance, number one na mag improve sa atin, of course, is yung ating physical development. Kasi binanggit nga po natin na ang dance ay ang focus po niya is coordination, the upper and the lower extremities natin. Mental development ay is included pa rin po. So, bakit? Siyempre, magkakabisa tayo dito ng counting, ng steps, ng mga songs, and so on. Emotional development naman, ito usually nabibuild naman to para po in terms of expression po natin na i-deliver yung message ng mismong dances. Social development, of course, may mga groupings din po tayo. Need po natin makipag-socialize. Okay? Ang banggit niya natin una, dapat lahat tayo ay extrovert. Pag tinawag, dapat perform agad with full smile and full of confidence, of course. Then, spiritual, so binanggit ko na rin to no BEP po natin. Okay, connected po siya doon. Ito ay para po ito sa aking eduk na tuturuan. Kaya ko lang po siya dyan nilagay. So pag sinabi natin, pero pasadahan pa rin po natin, pag sinabi psychomotor, ang focuses po niya ay physical, cognitive, it's mental, affective, more on emotional. Okay? And of course, importance of physical education, usually, ito naman din talaga yung number one na mag-a-arise. I mean, ito yung top 5 na mag-a-arise sa physical education. So, build self-confidence. So, as long na po nakabisado natin yung ginagawa po natin, kahit laro-laruin na po natin yung ginagawa po natin, nadi-deliver pa rin po siya natin ng maayos. Kasi once nakabisado natin siya, and nadi-deliver ng maayos, ibig sabihin na build na po yung ating self-confidence. And develop motor skills, of course, na medyo hirap talaga tayo pagdating talaga sa pagsayaw. Kasi pagsasabay mo kamay at paa, medyo mahirap talaga siya, no? Of course, yun po yung number one na may build po sa atin dito. And health and nutrition, so nabanggit na rin po yan nung last time natin, relieve stress. So again, meron tayong PE1 and PE2, at the same time, PE3 and PE4. So, ang role po ng PE subject po natin is maging balance. So, meron tayong mga performance and meron din tayong meron kayong academic. So, sa PE po, do meron tayong discussion and quizzes activity, pero more on performances po tayo, no? Relieve stress po siya, no? Kaya wag po kayo makikipag-away. Pag ganun po, kausapin nyo lang po na mabuti. So, of course, hindi po mawala dito yung teamwork na sinasabi. Okay? And yan, what is rhythmic activities? Binanggit na natin last time. What is rhythmic activities? So, pag sinabi po natin rhythmic activities, it's the movement performed in pattern, repetitive, and time manner. Pag sinabi po nun, ibig sabihin, meron tayong mga specific figures dito. More on, paulit-ulit lang din po natin siya ine-execute. Yun nga lang po, guided po tayo dito or meron po tayong pattern na inuulit-ulit or mga figure. And at the same time, pag sinabi natin rhythmic activities, meron po itong movements with rhythm. Ibig sabihin, sumasayaw tayo habang meron po tayong mga equipment na gagamitin na nag-create or nagpo-produce po ng noise or sounds. Pwede rin po tayo dito by clapping, by tapping, and so on. Pero again, pag sinabi po natin rhythmic activities, it's more on movements performed in a repetitive pattern and time manner. At the same time, emphasize po yung coordination po natin and movement with rhythm. Ibig sabihin, sumasayaw po tayo habang nagpo-produce po tayo ng sounds or nag-create po tayo ng noise or gumagamit po tayo dito ng mga musical instrument. Okay, number 1 nga po dyan sa ating PowerPoint, clap hands. Pwede po yan. So, binanggit po natin yung 5 na musical instrument na nandiyan po yung ating kalaste or the castanet, bakya, bao, stick, and maracas. So, lahat po yun ay po nagpo-produce po ng noise or ng sounds. So, kailangan lang din po natin ng mga step pattern or kung paano po siya papatugtugin. So, yun po yung ating ibig sabihin ng rhythmic activities. So, what is rhythmic?
So, next natin is the rhythmic. So, kanina na-identify na natin yung rhythmic activities is more on the performance. Okay? So, naman yung rhythmic. So, dito naman, rhythmic is more on talks about po yung beat flow po natin or yung ating pattern. So, ibig sabihin po dito, paano po ba natin nasasabi na meron po tayong rhythm or rhythmic sa katawan? So, binanggit dyan by hearing po ng music, any music po na napakinggan po natin, once na meron po tayong response na ginagawa, considered po yun as rhythm. So, paano po ba yun, sir? Dito naman po sa rhythm or sa rhythmic, familiar or unfamiliar po tayo sa music song na pinapakinggan po natin. Once na meron po tayo or nahuli po natin yung mismong beat na music na ginagawa po natin by doing clapping, headbang, tap, lahat ng activity na ginagawa natin kapag meron tayo na mapakinggan na song, yun po yung tinatawag po nating rhythm or sense of rhythm. So lahat daw po tayo ay meron daw po tayo rhythm sa katawan. Ibig sabihin, bakit ba natin sinabi dito? Ibig sabihin po nun, kapag meron po tayo mga performances or tinuturong sayaw, hindi na po tayo mahihirapang hanapin o hindi na po tayo mahihirapan pakinggan yung timing ng mismo sayaw natin. Dahil nga po, sinasabi dito na ang tao, lahat daw po tayo ay may sense of rhythm. Kasi nga po, napapakinggan o mabilis po nating mahuli or mapakinggan or malaman kung saan yung beat dahil nga meron po tayong action na ginagawa. Katulad po ng marching, clapping, dancing, tapping, and so on, headbanging. Okay. So, lahat po yun ay kasama. Naunawaan po? Okay. So, next, reading. So, kayo na rhythmic. Okay? So, ito po yung binanggit po natin kanina, yung timing, notes, and beats po natin. So, na-identify po natin siya by, ano po, of course, sa pakikinig po ng music. So, dito naman po again, malalaman nga po nun, once na napakinggan or nakinig po tayo ng music, familiar man po siya or unfamiliar by using or by doing po ng pag-clap, ng pag-tap ng kamay sa table, sa paa, pag-headbang, pag-twist ng neck ninyo, and so on. So, any movements po as long na coordinated po tayo, freely coordinated po tayo dun sa music, so that is rhythm. Okay? Okay. So, rhythmic activities, of course, again, physical movements performed in a pattern, repetitive, and time manner. So, meron tayong binanggit dito na 5 na instrument. Ano daw po ulit yan? First one is the castanets or the kalaste. Second one ay yung bakya, maracas, stick, at bao. Okay? O rhythmic. O something that has follows regular beat, flow, or movement, or pattern. Okay? So, yung rhythm naman natin, yung systematic naman po siya. So, ito po yung sinasabi natin may sense of rhythm. Importance of rhythmic activity. So, binanggit na po natin to kanina. Ang vital role po nito ay ma-identify po yung lahat ng mga basic skills po natin para po pagtungtong natin ng menu of dances, hindi na po tayo mahihirapan. Kasi ito po yung first level po or the foundation bago po tayo pumunta or bago po tayo mag-next level, which is yung menu of dances. Dahil nga po sa rhythmic activities natin, contain po siya lahat ng basic step, foundation of movements, ng timing, and also the terminologies. Okay, lahat po yan ay involved po doon. So, example natin ng rhythmic activities kanina. So, meron tayong clapping games. Ang example po nito ay sa rhythmic activities, doon minabanggit na tayo kanina. Ito po yung other. Clapping games, marching to music, skipping or jumping rope with chants, body percussion, singing games, folk dances, which is involved naman din, aerobic or the Zumba, and the social dances. Okay? So, lahat po yun ay papasadahan din po natin later. Dance and dancing, ano po ba ang pagkakaiba nito? So, pag sinabi po nating dance is refers to the art form or subject matter that involves structured movements, perform, and rhythm. So, usually po pag sinabing dance, ito po yung tinuturo po sa atin as lesson. Yung dancing naman po, it's the movement na po siya
na may follows na po ng music or beat. So, pag sinabi po nating dancing, ibig sabihin po nun ay ongoing. Pero sa dance definition po, pag sinabi po nating dance, any movement nga daw po considered daw po yun as dance. Okay? Kunwari, nag-step ka sa kabila, kanan, and repetition, that's dance daw po yun. So, any po na movements po natin, o involved po na mga movements po natin, perform daw po ng mga some rhythm, with music, consider daw po yun as dance. Even though na ito daw po yung tinuturo daw po sa atin sa isang klase. Pero yung dancing, it's ongoing or the process. So, ibig sabihin daw po nito ng dancing sa dance dictionary, pag sinabing dancing, andito na po yung step pattern, yung musical pattern, expression, yung message. Okay? So again, yung pinagkaiba ng dalawa na to, dance is more on or most po dito ay kailangan din talaga ng mga dance dance step, of course, or mga dance movement with some rhythm. Okay? So, any movements po as long na may music tayo, kahit ano gawin natin doon, that's dance. Okay? Pero in terms of dancing, kapag meron na tayong sinusunod na figures, dance pattern, step pattern, musical pattern, at may kailangan daw tayong i-justify or bigyan ng justice na sayaw by giving the right emotion, that's considered daw po as dancing. Okay? So, nagigets po ba natin yung difference of two? Okay, good. Rhythmic fundamentals. So, basic movements and skilled performance and respond to steady beat or the rhythm. Develop coordination, timing, and body awareness, and rhythm appreciation. So again, sa rhythmic fundamentals nga po, dito po natin malalaman lahat ng mga basic steps needed po natin, the fundamentals position of arms and feet, at dyan din po yung mga steps or mga movements for locomotor, non-locomotor, and combined movements po. So meron tayo din ng example. So para po sa ating locomotor, pag sinabi po natin locomotor, ito po yung move that body and space in any direction with the feet as the moving base. So, kumikilos tayo din. Example niya, walking, running, jumping, hopping, skipping, leaping, galloping, and sliding. So, lahat po ng movement na nabanggit natin kanina sa example na lahat po yun ay kumikilos or maalis sa pwesto. Pag sinabi natin locomotor, stay lang po tayo sa isang side or sa isang area. And next, we have the element of rhythm. So first is yung beat po natin or yung pulse. So pag sinabi po nating beat, ito po yung naririnig natin usually na kahit ano nga pong pakinggan natin ng music natin or unfamiliar man or familiar, kapag once daw may ginagawa tayong response doon, so that's the beat. Okay? Yung tempo naman po natin, so speed of movement. So nandiyan yung bagal at bilis. No? Pag sinabing tempo, meron tayong 3/4 and 2/4 times signature. Pag 2/4, mabilis. Kapag 3/4, mabagal. O, intensity, ito yung mga stress movements po natin. Kumbaga, ito yung pinaka-highlight o yung pinaka-maganda sa mga steps. So, sa pitch naman natin, of course, it lows or the low or the high of a tone. So, mataas at mababa na tone. Accent, emphasize on certain beats. So, pag sinabi natin accent, di ba, in language, may kanya-kanyang language. Australian language, Canada, Bisaya accent, Tagalog accent. So, sa sayaw, meron din po yun. Ibig sabihin, kanya-kanya po sila ng interpretation. No? Ibig sabihin na, hindi po ibig sabihin, iba yung sa ganito, iba yung sa ganyan, ay mali na po yun. So, kanya-kanya po tayo ng accent po doon. Yung emphasis po ng mga action na ginagawa po natin. Okay? Meter. So, the regular recurrence of beats which divides a musical design into measures. So, pag nagbasa po tayo ng step pattern, makikita po natin yung meter. Ibig sabihin, sa isang step pattern po, pag may nakalagay na meter, yun po yung mismong
count po na gagawin po natin. Okay? Magkaiba po yung count, magkaiba po ang beat. Sa count po, yun lang din po yung pinatawag po nating pag sa meter po, nandoon po yung count na needed po natin. For example, 2 meter yung kailangan. Okay? Ibig sabihin, 2 count yung kailangan po natin doon. Saan po ba papasok yung bit dito? Again, sa bit po natin, meron po tayong laging tatlo. Binanggit po natin kanina, 2/4 and 3/4. Again, ang example natin dito ay sa meter, meron tayong dalawang meter. Sabihin, meron tayo sa isang step pattern na yon, kailangan natin ng dalawang meter. Each meter po ay meron po siya katumbas na 1 count. Sabihin, sa 2 meter, meron tayong dalawang count. Each count po ay meron tayong tig 3 bit. Okay? Paano po ba yun? Pag sinabi nating count, meron tayong 1 count, ilan ng bit ang meron? Meron po tayong tatlo. Kasi sa 3/4 and 2/4. Pag 2/4, 1 and 2, 1 and 2. Kapag 3/4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So meron silang tatlo. Again, kada count po natin, equivalent po nun ay 3 bit. Depende po yun sa tempo niya. Again, sa meter po natin, nag-holds po siya kung ilan po yung count na needed po doon sa mismo step na i-execute po natin. Okay? So, sa phrase natin, measures group together, and po yung kada figures po natin kung ilang meter po yung bubunuin sa isang figure. So, that's phrase. No? Isang ganun po siya. So, yung bar, ibig sabihin yung mga nakita sa mga musical, na pattern. So, yun po yung mga hati, no? Yung count, nabanggit na natin. So, that's the count na a while ago. And note, of course, ito yung mga printed symbols or mga musical tone na may mga katumbas po yan ng mga pag-tone. Ibig sabihin, meron po tayo, or notes, meron po tayong naririnig na music. Pero kapag rest po ay wala po tayo naririnig na music at all. So, yung measurement po, so binanggit na rin po natin yung kanina, note pattern. So, sa note pattern po, nandiyan din po yung mga certain po na ating mga dance step. Or in short po, is ito po yung mga step pattern po na kailangan po natin dito. Note pattern po. Ito po yung mga musical notes na makikita po natin. Usually, piniplace po ito or piniplay po ito ng mga musician. Okay? Sa step pattern naman po, nandirito naman po yung mga movements and step po natin. Into words naman po siya na nakalagay. Okay? So, nagigets? O, recall nga natin yung elements of rhythm. So, we have the beat, tempo, intensity, pitch, accent, and meter, phrase, bar, count. And next, note measure, note pattern, and step pattern. Okay, good. Next, so meron tayong 4 na elements of rhythm and movements. So, the first natin is the direction. So, unang-una po yan, no, yung direction. So, bakit po? So, paano ba natin masasabi? Of course, sa dance, kailangan talaga natin ng direction or yung area kung saan dapat tayo pupunta. Paano po ba pag may mga naliligaw? Paano ba tayo nagbibigay ng direction? Of course, sasabihin natin, diretso po kayo dyan. After po ninyo sa pangatlong bahay, liko na po kayo sa kaliwa, and so on. Ganon din po sa dancing, no? Create 4 step forward, step your right foot, obliquely diagonal, starting sa right, on your right, sideward. So, ganun po, no? Ganun po yung direction po in terms of dancing. Ibig sabihin, detailed talaga siya dito. So, level. Sa level naman, napakadaling intindihin nito. Meron tayong high, medium, and low. So, yun lang siya. Mas madali siyang ma-visible, no? And next, floor design. Kapag floor design, nandiyan yung blocking, yung routine, choreography. Usually, andyan natin makikita yung mga shapes, yung mga square, triangle, circle. Diyan din yung mga ibang letter, yung C, W, V, and so on. Okay? Yan po yung floor design. Ibig sabihin, yung routine or yung choreography po ng ating dance. Yung range. Pag sinabi natin range is more on the
limitation. Okay? Pag sinabi natin limitation or hangganan. Kapag by group naman yung ginawa, sa position ng pinag-uusapan, dapat in between. So, ikaw dapat kita ka lang dito, dapat nandiyan ka, dapat nandito ka. Na, yun yung tinatawag nating range. No? Meron tayong limitation in terms of position. And sa movement din, meron din. Pag sinabi nating third position, second position, na dapat yung right natin, overhead lang, yung second arm natin, which is yung sa left naman, nasa second or nasa shoulder level. So, ibig sabihin, meron din po siya limitation or hangganan kung saan dapat siya or kung saan position dapat yung mga kamay po natin. Okay? So, ayan po yung ating apat. Importance po yan. Direction, level, floor design, and the range. So, ayan. Meron palang description. Direction. Ayan yung binabanggit natin. Forward, backward, sideward, diagonal. Ayan yung level natin. High, low, or the medium level. Range po natin is more on is more on the limitation sa position and sa movement. Floor pattern, yung mga choreography po natin, mga routine. Usually, dyan po nakita yung mga shape and mga letter. Next. Formation commonly used in rhythmic activities or sa mga dances natin. So, nabanggit dito is yung mga routine, okay? Or yung binanggit natin sa floor design, sa ating number 3, ayan. Ayan po yun. Yung mga shape and letters. So, usually, ayan po yung mga nakikita po or mga examples po ng mga shapes. So, pwede pa kayong isang circle, double circle, kung saan po kayo nakaharap. Ayan lang po yung mga sample po. Okay? Yan. Phases of dance program. First is creative rhythms. So, sa creative rhythms po natin, ito po yung mga fundamental rhythm or natural dances po. So, dito po under po yung rhythmic activities po natin. So, dito more on exploration of instrument as long na nagpo-produce siya ng sounds or noise. That's creative rhythms with repetitive patterns, repetitive action or movements in specific figures. Yun po yung example ng creative rhythms or the rhythmic activities. Next, folk and ethnic. So, ito ay babalikan din natin. Skip natin to kasi meron to sariling slides. Ito din po ay meron din po itong sariling slides. So, skip po natin yan. Recreational dance po natin. So, saan kaya natin ito nakikita yung recreational dance? Sino yung mga nagpa-party dito? Lahat nagpa-party, umaten ng mga gathering, celebration. Ano po ba yung sinasabi dito mga recreational dance? Yung mga old before or yung mga ancient times sobrang luma. Mga sa province, ayun na, sabihin natin sa province. Uso pa rin po sa kanila yung pag-celebrate po ng mga festival or mga celebration through dancing pa rin po. Pero sa modern po natin, meron pa rin naman po tayong recreational dance na tinatawag po ngayon na budots. Once na may nakarinig ng upbeat na music, sasayaw agad yan. Ibig sabihin po sa recreational dance, any dances po, no? As long na once na ma-feel natin, once na maisip natin, i-execute agad natin. So that's the recreational dance po natin. Pero again, sa mga provinces, meron din po silang mga specific step na sinasayaw. Pero under pa rin po yun ng recreational dance activity. Kasi nga po, ginagather or ina-execute po siya kapag may gathering, mga formal parties, activities, and reunion. Pero in modern times po, it's the famous po ngayon na budots. Okay? So that's the recreational dance. Creative dance. Pag sinabi natin creative dance is more on the ballet, the contemporary, the hip-hop. So, included po siya. Okay? And we have the fundamentals position. So, wala akong picture dito. Wala akong picture. Yeah, first position sa bagay, pag-execute naman din po natin yan. No? So, sa mismong performance ko na lang din po ito ituturo. Itong fundamentals position of arms and feet na to, hindi to bago sa inyo. Kasi since elementary, junior high school, and senior high school, ay meron po kayo nito. Okay, i-enhance lang natin pagdating natin sa tertiary or i-repeat lang natin siya. Okay, so skip natin yan. Musical signs
and symbols. So, dito po natin nakikita yung mga note values, note patterns, and system of counting. So, pag sinabi nating mga notes, again, based sa napag-usapan po natin, kapag notes, meron po tayong naririnig na music or meron tayong nakikinig na beat. Kapag kapag rest naman po, wala tayong napapakinggan at all. Or tahimik lang din po siya, walang sounds. Of course, meron pa rin din po siyang beat kung ilang beat or ilang count siya, hindi maririnig. Pag sinabi naman po nating notes, ilang beats po natin siya maririnig. Pag sinabi nating whole notes, 4, half notes, 2, quarter, 1, then 8th note naman natin ay 1 half, 16th note ay 1/4 count. And yung the rest naman po ay gano'n lang din. Wala rin po tayong maririnig po dito. So, kapag meron tayong face-to-face, ituturo po natin sa inyo po yan. Okay? So, ito sana yung mga magiging activity po natin sana sa ating discussion. Pero skip na lang po muna natin yan. Skip. Question? Open po yung ating GC for that. Okay. So, let's proceed. So, since tapos na po tayo sa ating menu of dances, magpo-proceed na po, sa rhythmic activities, magpo-proceed na po tayo sa ating menu of dances. Okay, so introduction ng Philippine folk dance. O, what is folk dance? Of course, pag sinabi po natin folk dance, it's more on traditional, culture, express, share, connect, and so on. Na until today ay ginagawa pa rin po natin o nakikita po natin siya through dancing. So, hindi po ito yung nawawala. So, generation to generation pa rin po siya. Okay, sa dancing po natin, again, ito po ay yung ina-express po natin or nagigib po tayo ng message through dancing. Kung meron tayong aralin pamilipunan, inaaral natin yon by studying the history of some areas or some peoples. But dito naman sa folk dance po, dinideliver natin yung history and message through dancing. Okay? Yan. Again, ito ay cultural roots ng history po natin through movements or through dancing. Binibigay natin siya ng message or ina-express natin yung history, message po ng isang history natin through dancing. Okay? And of course, meron din po tayong Mother of Philippine Folk Dances and National Artist for the Dance. Her name was Francesca Reyes Aquino. So she was a Filipino folk dancer, of course, the same time academic noted for her research on Philippine folk dances. She is a recipient of the Republic Award of Merit and the Ramon Magsaysay Award, and it's designated as National Artist of the Philippines for dance. O, naging mother po siya at the same time National Artist for the Dance kasi po si Miss Francesca Reyes Aquino po ay marami po siyang na-publish na mga sayaw na until now ay na-enjoy natin. At the same time, marami po siyang mga volume, each dances. So, nakalagay po doon lahat ng mga dances. Siya po yung mga nakadiscover po ng dances po na yun. O siya po yung nag-research or nag-inspired po sa mga or inspired po yung mga dances po natin sa mga upuan, hayop, sa tradition, sa emotion, and so on. So, usually, lahat ng paggawa doon, ng dances na yun, doon lang din po niya inspired po yun. Pero yun nga po again, si Miss Francesca Reyes Aquino, may dalawa siyang award, Mother of Philippine Folk Dance and National Artist for the Dance. Kaya po niya nakuha po yan kasi siya po yung pinakamarami na-discover at na-release, na-publish po na mga dances. Until now ay meron pa rin pong ongoing na publish na mga dances na until now ay dinidiscover and kinakalat lang po kapag meron pong PFDS. Usually yung PFDS po, yun po yung mga sasama-sama po lahat ng mga dance troupe, peoples na love ang dance,
And yun po, dun po sila nagre-release ng mga bagong dances. Okay? Next, of course, characteristic of folk dance. Most of dance are done by pairs or couple. So of course, meron naman din po talagang dances na by couples, by pairs, by group, o by solo. Lahat po yun ay lagi pong nandun or hindi po siya mawawala. Hand movement po plays an important part. So nandiyan po yung ating mga fundamentals position of arms. So yung basic natin ay 5 lang pero all throughout the dances nagagamit po natin siya ng paiba-iba or marami po siyang gamit. Then begins and end with saludo or curtsy. No, yung mga saludo, curtsy, yung mga pagbow. Yun po yung usually na hindi po nawawala sa dancing. Of course, it's traditional, no? Magitan sa example kanina. At the same time po, an expressive behavior. So, meron po tayo ditong expressive or meron po dapat kailangan tayong bigyan ng justice dito kasi nga po, it's the history. Hindi man po siya verbally na nababanggit pero into dancing po ay na-express po siya. Okay? So, meron tayo dito nature of Philippine folk dances. So, meron po tayong 8. The first is occupational. Pag sinabi nating occupational, lahat po ng dances na under dito ay more on how to execute this one is more on or ang focuses po niya ay labor or trabaho. Pangingisda, pagsasaka, paggawa ng upuan, pangangahoy, pangangaso, lahat po ng occupational labor trabaho noon ay focuses po ng occupational. Okay? Ceremonial. Ito po, pag sinabi po natin ceremonial, under po dito or highlight dyan is more on religion, vows, and ceremonies. Okay? Mali dyan din yung mga wedding and some kung paano sineselebrate po yun ng every tribe or ng every region. So, iba-iba din po sila ng approach. Depende po din sa area kung saan siya nakuha. So, comic, depict funny movements. Of course, more on purposes niya is entertainment. Pero that means po na playtime to literal. Siyempre, meron pa rin po itong step pattern. Ito, game. O, literal lang, game lang din talaga siya. For example, tumbang preso. Tumbang preso, for example, nun, ay meron siyang sayaw, meron siyang step pattern. So, pag sinabi nating game po or nature po ng game, ang focuses nga po nito, it's more on larong Pinoy or laro ng lahi. Pero into dancing naman po siya. So, okay, yun po yan. And wedding, every area naman din po. Again, dito, may kanya-kanya po tayo kung paano po sineselebrate yung kasal. Sa Cordillera po, ang kasal sa kanila is marami kang bit-bit na palayok sa ulo mo. Sa may Hagonoy, more on pera, dance muna, sa kasalang bayan, and so on. So, kanya-kanya po tayo ng execution po ng wedding po natin. So, again, courtship, depict the art of courtship o yung mga panliligaw po noon, panliligaw ng tao at panliligaw ng hayop. Festival. So, each area po ay meron po tayong area or different area po na nag-celebrate po tayo ng festivals. So, for example, dito po sa Region 3, sabihin natin Plaridel, sa Plaridel, meron tayong salubong, sa Giginto, meron tayong halamanan, sa Pulilan, may Carabao, Uniling Carabao, sa Malolos, Singkaban, at Dulansangan, and so on. Ibig sabihin, lahat po ng municipality dito, may kanya-kanya din po tayo ng celebration or kung paano tayo nag-celebrate ng mga festival. So, dito naman sa war, of course, depict po ng ating mga combat, mga war, pag-aagawan ng lupa, pag-aagawan ng babae, lahat po yung lang related sa pakikipagtalo is under po ng war natin. Okay? Okay, good. So, again po, ano po yung 9? Ay 8 natin. So, first is occupational, ceremonial, and comic, game, wedding, courtship, and the festival and war. Okay, meron po tayong next naman natin, types of Philippine
folk dances. So sa Philippine folk dances, meron tayong 5. First kaya, ano kaya ito? For sure, may idea na kayo. Napalabas na yan. Bida dyan si Barbie Fortesa at David Licaco, Dennis Trillo. Yes, that is Maria Clara. So pag sinabi natin Maria Clara, it's more on what you call that? More on mahinhin, sophisticada. Okay? Ang origin po ng Maria Clara, galing po yan sa pangalan ng character na sinulat ni Dr. Jose Rizal sa No Limitang which is si Maria Clara. So, yan po, dyan po nanggaling yung word na Maria Clara. And yung mga karakteristik nito is more on graceful, more on sweet, more on romantic, more on courtship. Okay? At the same time, yung cultural insight or yung showcase nito is more on, again, is the social gathering, romance, love, wedding. So, ayan po yung mga example niya, Creniosa, Lahota Moncadena, Habanera, Botolenia, and so on. So, pag sinabi natin Maria Clara, so ito po yung mga balat na balot halos na. Diyan po yung mga habanero, diyan yung mga mayamang lalaki, makisig, mga babae na sobrang sisikip kumilos sa mga pabebe, at balot na balot. So, ayan po yung Maria Clara. Again, galing po siya sa story o likhang sulat ni Dr. Jose Rizal, galing sa No Limitang na ang bida o karakter na pinagmulan nito ay si Maria Clara. And ang cultural insight and characteristic nito is more on graceful, characteristic nito ay formal siya, graceful kumilos, balingkinitan, mayaman, sophisticada, sexy, elegant. So, yung characteristic niya. And yung cultural insight nito, it's more on courtship, wedding, harana, lahat ng way po ng panliligaw dito before. Ayan po yung sino-showcase po niya. Okay? Next, ano kaya to? Sino nakapunta na rito ng Baguio? Usually, ayan po yung makita po natin. So, ayan, binanggit po natin kanina. Ayan ay ang wedding sa Cordillera. So, ganyan po sila magkasal. Kung gusto nyo pong ikasal doon, ganyan po ang gagawin po ninyo. Okay? So, sa Cordillera naman po, origin po natin is more on located po siya sa mga mountain province of Luzon. Nandiyan yung Ibugao, Bontoc, Kalinga, Apayao, Benguet, and so on. And next, nating characteristic po nito, it's more on ground movement or mga flat-footed. Usually, hindi natin sila makikita mga nakatingkayat. More on flat-footed po yung mga step or movement sa ginagawa po nila dito. Meron ditong gong and mga native instrument like mga baon, nandiyan yung mga kawayan, mga stick. So, dyan po yun na kikita. Then, mga cultural insight nito is more on pagtatanim na ine-express nila pagdating ng lupa, kasal, harvesting, courtship, celebration, pagpugot ng ulo, and also nag-i-imitate din sila ng mga animals, nature, and spiritual beliefs. Example nito, yung mga tarektek, menjan, palok, and lumagin. Next, ano kaya to? Ito yung very closest to our hearts. Binanggit natin kanina, nasa top 8 yan or nasa 8 po yan ng nature. Nasa pang 7, correct? That is festival. Okay? Usually makikita natin sa festival. Pero ang tawag po doon sa celebration na yan ay rural dances. So origin po siya sa mga lowland or Christian communities in various and provinces. So tama naman din po lahat. No? Ginagawa po natin yan sa mga barrios and provinces. Usually, yun nga, makikita natin siya in every festival. So, ang characteristic nito, playful, colorful, lively, festive, ang mga daily activities, ang sineselebrate dito, usually, farming, fishing, gardening, celebrating, and so on. Ang cultural insight nito is, of course, joyful, hospitable, colorful, vibrant, energetic, sobrang
eye-catchy siya. Kasi ang usually ginagamit dito, mga makukulay, mga floral, mga stripes na mga costume. So example dito is tinikling, maglalatig ka ninyo sa pandango sa ilaw at kuratsa. Yes, that's rural. So next, ano kayo tawag dito? So dito naman po, it's more on focuses po niya. Ano po? It's, makikita po natin yan, yes. Tama po sa mga relative country po natin or nearest country po dito sa Pilipinas or Asian country. So, ganyan po sa Thailand, sa Vietnam, sa Laos. O usually, magkakadikit lang po yun. No? Kaya kapag may mga pageant po, iniiwasan po nila yan. Or as their national costume kasi po, halos pare-parehas lang din po yan sila. Okay? So, dito po sa Muslim, more on origin po niya is sa Mindanao po yan, no? Influenced by Islamic tradition and Southeast Asian culture. So, binanggit natin kanina sa mga Thailand, Vietnam, Laos, Malaysia. So, usually para-paras lang yan. Ang characteristic dito is more on graceful hand, yung mga pilantik na nandiyadyaan po yun. Mga footwork, use of props, yung mga malong, yung sobrang gaganda, napaka-feeling natin, ang mamahal, pero mahal naman talaga yun. A colorful na costume, symbolizing royalty and wealth. Usually, yung makukulay, yung mga pink, yung sobrang titingkad, yung parang glossy. So, lahat po yun ay, ayun po yung mga costume na ginagamit or yung color choices po na gamit dito. So, cultural insight po natin dito is more on opulence of Muslim. So, na-reflect po dito is more on the Muslim tradition. At the same time, yung royalty, rituals, and everyday life in the Sultanate courts. So, usually po dito again, mga rituals, kung paano siya ikasal, yung mga tradition nila, kung paano mag-welcome ng tao, kung paano sumayo, i-represent yung mga ganitong bagay. Lahat po doon makikita po natin, but in elegant way. Okay? So, andyan po yung singkil, yung kasal ng mga mayaman, yung mga pangalay, ayan po yung sa may binta, kapamalong-malong. Ang ibig sabihin po, isa ng mga muchacha na magaganda, pagpili ng mga magiging asawa, pig appear po yan. So, yun po. So, this is Muslim. So, lastly, ayan po yung pinaka-old tradition, even though na bago tayo masakop ay nandiyan pa rin po or nandiyan na po yung kultura po natin na yan. So that is tribal. So indigenous culture communities outside the Cordillera and Muslim region. So characteristic, ritualistic, spiritual, symbolic, movements, often accompanied by chanting, percussion, and banding movement. So dito sa characteristic ng tribal to, usually more on ritual, kung ano ba yung tawag sa ano na yun? Yung mga ritual kung paano ka mangulam, kung paano mabubuhay yung patay, tumawag ng ulan, tumawag ng apoy, ng araw, ng buwan, ng mga Diyos. So, ayan po yung mga nandiyan dyan. Same thing, habang sinasayaw yan, may mga chant-chant yan naririnig tayo. No, di po yung mawala. So, cultural insights, so honor and duties. Okay? So, ito po yung mga paggagamot, pagbibigay pa sa salamat, yung war, harvesting, so yung mga hayop din, imitation, and so on. So, example yan is yung lugso, talip, binanog, lahat po yan ay part ng ating tribal. So again, ano po yung lima natin? Lima natin na Philippine folk dance. So this is Maria Clara, Cordillera, Rural, Muslim, last is tribal. So gasa natin yan na. So difference of folk dance and ethnic, ano po kaya pinagkaiba ng dalawa na yon? Kapag meron po competition, naririnig po yan usually. Parehas naman po yung folk dancer. So meron po yung difference. Paano kaya natin ma-identify na mabilis? Kapag sinabing folk dance and ethnic. Pag folk dance po, ibig sabihin, meron po tayong nakikita mga fundamentals position ng kamay. And at the same time, ito po ay yung mga na-adapt po natin sa
mga sumakop po sa atin, like mga American, Spanish, and so on. Ang ethnic naman po ay wala pong halo. Okay, ibig sabihin, since then, yun na talaga yung ginagawa natin. Or wala po siyang halo ng mga fundamentals position of arms. At the same time, yung ethnic po natin, hindi po siya nabahiran or nalahian ng ibang culture ng ibang country. Nagstay lang siya as our dances. Wala po siyang ibang bahid ng ibang kultura. Okay? Again, pag sinabi natin folk dance, meron po siya, or meron tayong inadapt sa other countries na mga sumakop sa atin. At the same time, mabilis siya mabisible kasi nga po meron siyang fundamental position of arms. And ethnic naman po, wala kang makikita na fundamental position of arms and nagstay lang siya, hindi po siya nag-change. Okay? Or hindi po nag-change dahil, or wala po tayong inadapt na any step or culture po dun sa mismong country na nakupo sa atin. So, yan po yan. Yes. Binanggitan natin kanina yan. And bali sa Philippine folk dances, it helps keep the people connected to their ancestry and their traditions. Folk dance help to preserve the cultural unity of the people. So binanggit ko na yun, yung pinakauna natin, no? Yung ibig sabihin po na bakit di pa rin siya nawawala. Kasi nga po, part po ito ng culture po natin. At the same time, ito po yung hindi man siya verbally na-express, pero through dancing ay na-execute po siya. Okay? So, lesson 2. Medyo mabilis lang tayo. Introduction to ballroom dances. So, again, sa ballroom dances natin or sa dance sports, meron tayong dalawang category. Each category po has 5 events. Yung first category natin ay tinatawag na standard. So, pag sinabi natin standard, more on prince, princesses, approach, royalties, mayayaman, elegant. So, ayan po yan. Now, so, ito po yung sample ng ating standard ballroom, standard category. So, kita naman sa damit na balot, mayaman, sobrang sexy. So, yan po yan. Yan po ang ating standard. So, nabanggit natin kanina, each categories has 5 events. So, ano kaya yung mga events dito? First is yung waltz po natin. Ang timing po dito ay 1, 2, 3, 1, 2, 3. Highlight lagi yung count na number 2. So, dito naman sa waltz, more on maririnig natin tong music na to. More on Disney. So, yan po yun, Disney. So, tango natin. So, ito po usually ay in-express po nito is yung nag-aaway na mag-asawa. Then, ang timing nito ay 2-4. 1-2, 1-2, 1 and 2. So, ayan po yan. Then, quick step, yung pinakamabilis. Ang timing po dito ay 4-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, and mabilis po ito. Venice Waltz, 1-2-3, 1-2-3, mabilis na version ng waltz. Ang waltz natin kanina, 1-2-3, 1-2-3. Ito naman, 1-2-3, 1-2-3. Then last is the foxtrot. So 4-4 din po ito. So kamag-anak din po siya ng waltz, pero ang timing naman nito ay 4. So ano daw po yung 5? First is the waltz, tango, quick step, Venice Waltz, and last is the foxtrot. So next naman natin is the Latin ballroom. So sa Latin naman, ito naman yung sinabi natin na more on sexy, seductive. No, may mga kailangan highlight yung mga muscle tone. So usually sa mga babae dito is more on seductive na yung mga damit. Parang konti na lang makikita na yung mga musubi, mga kimchi, and so on. No? So meron nga din po itong 5. So the first one is the cha-cha-cha. Ang timing naman ito ay 4. So ang bilang niya usually nagsimula sa 2. 2, 3, 4, and 1. 2, 3, 4, and 1. So, yun po yung way ng counting po niya. And jive, isa sa pinakamabilis, ang timing nito ay 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mabilis po ito, no? Okay, samba. So, mabilis na version of rumba. And yan, 2, 4 po siya. 1 and 2, 1 and 2. And rumba, ito po ay 4, 4 din. Nagsimula din po ito sa 2 usually. 2, 3, 4, and 1. Ganun lang din po. Pero sobrang bagal kasi ang ina-highlight po dito is yung romantic, yung surf,
sexy, yung loving, seductive, sexy, yes. Yeah. Last is the paso doble. So sa paso doble po dito, ito yung pinakamabilis and continuous po. Ibig kasi ng paso doble ay continuous footwork or continuous footstep. That's why medyo mabilis din po siya. Okay? Pasadahan natin yung 5. So nandiyan yung ang cha-cha-cha, jive, samba, rumba, and paso doble. So if ever na we have time po sa ating face-to-face, watch po natin yung mga basic steps po nito, yung mga routines, and yung pakinggan po natin yung mga timing and music. So lahat po yan ay iba-iba ng timing, iba-iba ng duration ng time na in-execute, ng routine, ng highlight, ng counting, ng basic. So magkakaiba po lahat yan. Kaya kung ikaw mag-participate dyan, dapat active po lahat ng sensory mo. Kasi after ng dance, dire-diretso na po yan. Okay? Kaya that's why kailangan active po tayo palagi. Okay? So, lesson 3, Introduction to Foreign Dances. Foreign dances or international folk dance. So, dito naman, aaralin natin lahat ng international dances. Pwede natin aralin yung sa Taiwan, yung sa Thailand, sa Hawaii, mga pearly shell. So, yun po yun. No? Classification of social dances, nandiyan yung square dance. Square dance, ginawa nyo na po yan kapag may mga debut or mga prom po kayo. So, yun po yung example ng square dance. Ballroom dances, ito po yung mga formal type of dances. Additional doon sa competition natin, ito namang pong formal na to, usually sinasaya po yan as their festival dances. No? Diyan po yung cha-cha, tango, boogie, swing, rumba, and samba. Kaya yan po yung kanilang mga usually ng mga international folk dance or mga folk dance sa kanilang country. Modern dance, nandiyan yung mga contemporary, creative dance, nandiyan yung mga jazz, ballet, interpretive dance, which is the contemporary, hip-hop, included na po dyan. So, ayun po. And, yeah. Yes. And that's it. Yun po yung kabuuan po ng discussion ng ating rhythmic activities and menu of dances. And again, if meron po kayong question, open po yung ating GC. Okay? Thank you so much.